ito ang naging tanong ng marami sa ating mga kababayan sa Marikina Representative na walang iba kundi si Stella Quimbo na siyang kumalat ang balitang na tila galit na galit daw itong ipinatawag ang ilang opisyalis ng Office of the Solicitor General matapos hindi daw tutulan ang naging order ng Korte Suprema na dumalo ang Congresswoman sa gagawing pagdinig ng oral argument patungkol sa constitutionality at legality ng 2025 national budget na siyang ipinag-utos ng Supreme Court sa pangunguna ng Chief Justice sa walang iba kundi si Alexander Gesmundo. Mukhang hindi na nga daw inaasahan ng Marikina Representative na agad-agad susundan daw ito ng karma at sa hindi inaasahang pagkakataon, di umano'y magkikita pa sila sa Korte Suprema. Matatandaan sa nagdaang 3 oral argument hearing ng Supreme Court ay tila hindi nagpatinag ang mga mahistrado at Associate Justice na ilabas ang totoo patungkol sa samot-saring pandarambong di umano ng mga likong nasa gobyerno. Isa na daw dito ay tiyak na mangangantog daw sa kaba ang kongresistang si Stella Quimbo na siyang tila pinag-iinitan ngayon ng marami sa ating mga kababayan na tinawag pang matigas ang mukha nang ipatawag ang ilang mga opisyales ng Office of the Solicitor General at tila questionin kung bakit di daw tinabla ang utos ng Korte Suprema na ipatawag ito sa oral argument na mangyayari sa April 1, 2, and 3. Ngayon pala mga itila sinuporta na agad ng taong bayan ang naging calling na ito ng Supreme Court kung saan ay kahit anong gawin daw ng pagdedemand ni Stella Quimbo, huwag na huwag papayag hindi dumalo sa nasabing pagpupulong dahil dito daw malalaman ng taong bayan kung ang kongresista daw ba ay tunay na may itinatago. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Ano naman po ang nais naman nilang iparating? Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Ay, kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Hindi naman po hinaadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Wow. Kung sa thesis, kung ikaw yung nagsubmit ng thesis, kailangan mong idepensa. Wow. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong panel of judges, kayo na po bahala magbigay sa akin ng grade, basta yan na po ang thesis ko. So wala po nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno. Wow. Itali nyo ang aso nyo, Malacanang. Diyos ko, Clear Castro, kung ano-ano na naman ang mga pinagsasasabi mo. At ihangin tulad mo na naman sa thesis. Grabe talaga tong spokesperson ng Malacanang. Wala na sa hulog, no? Nakakatawa na talaga. Hoy, tangang Castro, kahit sino aalis sa Marcos admin. Ikaw nga, baka ilang araw ka na lang. Ito yung example ng matino, maganda at kwalidad na proyekto. Grabe tong Davao City. So ang Davao City right now is nasa phase 2 na. At kung titignan mo, ang goal nila is maging cable-free streets na sila. Oh my God! O tignan nyo mga lods, wala nang mga spaghetti wires. Grabe, yan yung proyekto! Diba, yung mga wires ay nasa underground na. Galing! Diba? Ginastusan. Diyan, diba? Ang Davao City, pag pupunta ka doon, makikita mo talaga kung saan napupunta ang pera ng mga Davaoenos. Well managed, and at the same time, kitang-kita mo talaga na ang Davao government ay nag-iisip sa mas ikakabuti pa ng mga Davaoenos. Ang linis, ang ganda. Lalo na yung mga palengke sa Davao, ang linis-linis. Hindi makayanan niya ng Tacloban. Kaya, alam nyo, bago nyo siraan ang mga Duterte, lagpasan nyo muna ang achievements nila at mga magagandang ginagawa nila sa kanilang mga tao. Kasi kahit anong sira nyo sa mga Duterte, Davao City itself, Davao City alone can testify that Duterte leadership magaling talaga. The best talaga. Sus, Ginoo, walang katapusang ICC. Basahin natin mga lords. Just in, Malacanang says the government is prepared for any eventuality amid unconfirmed reports
that the International Criminal Court has issued an arrest warrant for former President Rodrigo Duterte. We've heard that an arrest warrant has been issued. We've heard? Tangina, marites din eh, no? Nakikinig sa mga marites. By the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Charot. The government is prepared for any eventuality. Nox. Ready, yarn? In separate statement, PCO Undersecretary Claire Castro reiterated the previous position of Malacanang and the Department of Justice that the Philippine government is obliged to follow should the Interpol request assistance from the government. Eto na naman, no? Pinapakalat nga nila na tumakas na daw si Tatay Digong doon sa Hong Kong kasi daw magpapalabas na ng arrest warrant. Ay, naku, sabi nga ni Tatay Digong, nasaan na? Bilisan niya! Ay, grabe. Alam niyo mga lods, natatawa na lang talaga ako sa gobyerno ngayon. Kasi, tignan niyo yung mga priorities nila. Tignan niyo yung mga priorities nila. Gusto niyo talaga ng gulo? Sige! Gawin niyo ang gusto niyo. Kita niyo naman, di ba? Kung papaano kalakas at katatag ang suporta ng mga Pilipino sa mga Duterte. Pero kayo, gusto niyo ng gulo. Sige! Imagine niyo, pati mga dayuhan, willing na silang makipag-cooperate para lang pabagsakin ang mga Duterte. Iba din talaga ang gobyerno ngayon. Dito mo makikita mga lords na hindi naman talaga nila iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino eh. Ang iniisip nila, salbahin ang kanilang mga political career. Kaya ang gagawin nila, pagbabanatan nila ang mga Duterte nang sa ganon, wala nang sagabal sa kanila. Tignan nyo to mga lords. Istanim bala back. Anong kahihiyan na naman to? Marcos administration, Diyos ko. Yan. Bala? Kasi daw may bala daw sa bag. Dito bala. Wala naman. Bakit? Pakiano mo po? Grabe itong mga empleyado ng NAIA. Bala? Mukhang hindi. May relo po ba kayo, Mami Ruth? Relo. Nakakahiya. So, hindi nga kami. Grabe. So, hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. So, hindi nga po kami. So, hindi nga po kami. Confirmation lang po. Wala ako dun sa nangyari. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day ko lang x-ray dito mo para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba? Ano naman yan talaga? Kala ka rin. Bala na naman yan. Papan ako. Tinakbo pa man din. Tinakbo pa man din natin. Hello everyone, welcome to your Cebu Pacific Coordinating What's happened with you. This is 53744. Marcos administration, nakakahiya. Alam nyo, nakakahiya na ang mga nangyayari ngayon. Asikasuhin nyo naman ang mga Pilipino. Kung saan-saan kayo nabibisi, Diyos ko. Grabe, imagine niyo mga lords. Tignan nyo yung frustration ni ate. Kasi yun na nga, pinagkamalan daw siyang may bala sa kanyang bag. Grabe. Kakahiya, no? Wala na sana yung tanim bala eh. Wala na eh, no? Pwisit, bumalik na naman. Diyos ko. Aquino, Marcos, pare-parehas basura. Pag-usapan natin itong post ng Inquirer.net 1 hour ago. Title, COMELEC verifying reported vote buying at Hong Kong rally. Yung kahapon ba na nandun si Pangulong Duterte at BP Sara nakipaghalubilo sa mga kababayan nating OFWs. Nako, may report daw na natanggap ang COMELEC. Vote buying. Grabe, ano? Tingnan natin yung kuwan ng Inquirer. Ito, Inquirer.net. The Commission on Elections on Monday said it would verify reports of vote buying at recent campaign rally in Hong Kong. So yun, yung kahapon. COMELEC Chairman George Erwin Garcia revealed that his office had received reports that attendees of a recent political rally
there in Hong Kong were offered up to Hong Kong $200 to vote straight for a certain Senate slate. So, mga kababayan nating OFW sa Hong Kong, anong masasabi nyo dito? Report daw na natanggap ng COMELEC na offeran daw kayo ng 200 Hong Kong dollars para iboto nyo ang PDP. Although hindi naman binanggit anong Senate slate, wala nang iba kundi ang PDP dahil PDP ang nandyan kahapon. Di naman, ito yung exact statement ng COMELEC Commissioner. We have received news or information about it. We still need to verify that, sabi niya. But again, at this point, this remains as raw information. Raw information pa lang, tapos binabalita na kaagad ng mainstream media. Ang daling gumawa ng report na ganyan Nasaan ang ebidensya ninyo? Hindi nyo ba isaalang-alang ang damdamin ng mga OFWs doon? Hindi kaya masasaktan ang mga OFWs doon na nag-attend, na nagpunta sila doon out of their own volition, walang pumilit, nakipagsiksikan pa ang iba nga hindi pa nga nakapasok. Tapos yan, magpapalabas kayo ng report na may vote buying, bayaran sila ng 200 Hong Kong dollars para lang iboto ang senatorial bets ng PDP. Grabe na kung ano-ano na lang ang maisip nilang paninira sa Okay, magbasa tayo sa mga comments. Ocaris Jason, talaga naman. Carla Joey Imazumi, adik na halos inuugali ng mga ulupong. Ito na, Maniwang Jeremy. Ito na yung sabi ko nina, nakaka-insulto yan OFW mga yun na dumalo sa Hong Kong. Naghahanap buhay sila. May pera sila galing sa pawis nila. Alam nila magtrabaho, therefore hindi nila kailangan magbenta ng boto nila. Correct. Nakataya karangalan ng OFWs itong ganitong klaseng balita. Iniinsulto nyo ang OFWs. Di ba tinatawag OFWs bagong bayani? Sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Noong pandemic, bakit tayo nakasurvive? Isang dahilan mga OFWs. Naghihirap. Tapos ngayon paparatangan na vote buying, bibenta yung boto nila. Mag-isip-isip naman kayo. Marwin Ignacio, sa Bisaya pa, peste. Elizabeth Mayor, feel namin ang sincerity ng taga Hong Kong. Ang mga sigaw at luha, di naman fake, no need of vote buying. May nakita akong post ni Joey De Bebre. Mga close-up, mga mukha ng mga OFWs, tumutulo ang luha. Kaya yung tanong ni Joey De Bebre sa kanyang post, bakit ang mga OFWs every time makita si Tatay Digong hindi mapigilan ang pagluha? Taos puso silang pumunta doon, nakipagsiksikan para masilayan ang mag-amang Duterte. Tapos ganyan, aakusahan pa na babayaran sila ng 200,000 Hong Kong dollars. Mahiya naman kayo.